Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isa mapagpalang umaga po mga kapatid. Ako po si Sis Jelay Cuiso ng CRC Chess Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumako sa maikling panalangin. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, thank you for this day, Panginoon. Thank you for your word that serves as our light and guide. Please open our minds and hearts, lahat po kami, so we can truly understand your teachings. Remove any distractions, confusion, or worries that may stop us from listening to you. Speak us through these verses, Panginoon. Help us not just to listen, but also to apply what we will learn in our daily lives, our families, and our relationships. Let your truth strengthen our faith, Panginoon. Unite us and draw us closer to you and to one another. May everything we will learn bring glory to your name. In the mighty name of Jesus, Amen and Amen. Ngayong umaga po ay matutunghayan natin that Delilah agrees to betray Samson, na matatagpuan sa Judges chapter 16 verses 4 to 5. Verse 4. Sometime later, Samson fell in love with a woman named Delilah, who lived in the valley of Sorek. Verse 5. The rulers of the Philistines went to her and said, "Entice Samson to tell you what makes him so strong and how he can be overpowered and tied up securely. Then each of us will give you 1,100 pieces of silver." Sa pagkaraan ng ilang panahon, muling umibig si Samson sa isang babaeng nagngangalang Delilah, na nakatira sa lambak ng Sorek. Ang babaeng ito ay nilapitan ng 5 pinunong Filisteo at kanilang sinabi, "Suyuin mo si Samson para malaman namin kung ano ang lihim ng kanyang lakas nang mabihag namin siya. Pag nagawa mo iyan, bawat isa sa amin nabibigyan ka ng 1,100 pirasong pilak." Dahil alam ng mga pinuno ng mga Filisteo na hindi nila kayang talunin si Samson sa mamamagitan ng lakas, nilapitan nila si Delilah at inalok siya ng malaking halaga ng pilak upang tuklasin ang lihim ng kanyang pambihirang lakas. Kapalit ng pera, hinikayat nila si Delilah na akitin si Samson at alamin kung paano siya maaaring mapahina at mabihag. Ipinapakita ng pangyayaring ito na muling nagkamali si Samson sa pagpili ng taong pinagkatiwalaan niya. Sa halip na bantayan ng kanyang puso at manatiling tapat sa Diyos, pinayagan niyang mangibabaw ang kanyang damdamin. Samantala, si Delilah ay hindi tunay na nagmamahal kay Samson. Higit niyang minahal ang malaking gantimpalang ipinangako sa kanya ng mga Filisteo. Ang mahalagang aral na ating matututunan dito ay ang maling pag-ibig at maling pagtitiwala ay maaaring magbukas ng pintuan sa kapamakan. Kapag hindi natin binantayan ang ating puso, madali tayong manilinlang ng mga taong may pansariling interes. Pinapaalala rin ng talatang ito na ang pag-ibig sa salapi ay maaaring magtulak sa atin sa tao na ipinagkanulo ang iba para sa sariling kapakinabangan. Ang Judges chapter 16 verses 4 to 5 ay nagsisilbing babala tungkol sa panganib ng maling relasyon at maling pagtitiwala. Ang kahinaan ni Samson sa kanyang damdamin at ang kasakiman ni Delilah ay naging simula ng isang trahedya. Ang talatang ito ay nagtuturo na dapat nating bantayan ang ating puso, naging maingat sa ating mga pinagkakatiwalaan at unahin ang ating katapatan sa Diyos kaysa sa pansariling hangarin o makamundong pakinabang. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita for that meaningful lesson we learned today from the story of Samson and Delilah. Help us po to guard our hearts and our spiritual strength. Teach us to be wise in choosing who we trust, to avoid temptation and not let pride or wrong desire lead us away from you. Remind us not to share what's sacred is only to satisfy feelings, but to keep our devotion and calling pure. Thank you po that just like Samson, even when we make mistakes or fall short, we can always return to you. Your mercy forgives us and your power restores us again. May we apply these lessons in our daily choices, our relationships, and how we live each day. Keep us faithful, Lord, humble, and close to you always. Bless us as we go, and may everything we do bring glory to your name. In the mighty name of Jesus, Amen and Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po natin pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga.